Kinausap ko po yung pamangkin niya, yung binilhan ko po ng lupa. Sabihan ko po talaga na nagsisisi po talaga ako sa pagbili ng lupa without knowing or hindi po siya nagsabi sa akin na may mga sabit pala at may mga isyo. Good morning mga Kapinay Girl and welcome back to my YouTube channel. And to this video guys, pag-uusapan natin ulit ang nabili ni Mariel Lasin doon sa Siargao na lupain. Kami kasi talagang nagtatanong kung magsasampa ba daw ng kaso si Mariel Lasin sa tiyuhin. Ito ang ating pag-uusapan today. Marami kasi akong mga nababasang mga comment na concerned citizen about Mariel Lasin kasi daw yung lupa ay hindi simpleng problema lamang. Kailangan daw ni Mariel Lasin ng proteksyon. Pwede daw siyang humingi ng tulong kay Senador Raffy Tulfo, pwede din niyang sampahan daw ng kaso yung Chewin para lang sa kanyang protection. Which is tama naman talaga yung iba na mga sariling opinion din sila para kay Mariel. Itong pinag-uusapan talaga natin no ay hindi lamang ito simpleng problema or simpleng usapin dahil ito ay tungkol sa lupa. Alam nyo naman doon talaga sa Pilipinas kapag tungkol na sa lupa ang pinag-uusapan ay magulo talaga. Yung kapatid ko talaga no na si Mariel Lasin ay sobrang masipag. Proud po talaga ako sa kanyang kasipagan. Makikita naman talaga natin kung paano siya nagsipag at super palaban sa buhay. Kaya na-inspired po talaga ako sa kanyang buhay. Siguro natutunan ko din talaga ang pagiging masipag ng dahil sa kanya. Dahil nga sa kanyang pagsisipag ay pinag-ipunan niya talaga yung pera ng ilang taon para pang-invest ng lupa doon sa Siargao. Hindi lang ito maliit na halaga ay ito ay malaking halaga. Kahit sino pa naman no, kapag kayo ay makapag-ipon at mag-invest kayo, gusto nyo talaga mapunta sa magandang paruroonan para makita natin talaga ang bunga ng ating pagsisikap. Gumawa pa talaga ako ng video ngayon dahil marami pa rin talaga hanggang ngayon ang concern regarding sa lupa na nabili ni Mariel doon sa Siargao. Maraming nagsasabi na dapat na lang kasuhan ni Mariel yung Chewin para wala ng gulo. May isang concerned citizen lang talaga ang nagsabi na dapat kasuhan na lang talaga yung Chewin. Baka daw ma-scam si Mariel ng milyones. Sayang daw yung pera na pinag-invest niya, pinag-ipunan niya pa naman daw yun. Before ang lahat, maraming salamat po sa mga nag-concern kay Mariel Lasin. Nag-transfer na ako dito guys sa sofa kasi nalobat po yung phone ko. So dito na muna tayo magpatuloy. Alam ko po ang issue na ito ay 1 week ago na at salamat po na iniisip nyo pa rin talaga ang kapakanan ni Mariel Lasin at patuloy nyo pa rin talaga siya sinusuportahan. May iba din talaga nagsasabi na baka na-scam din talaga si Mariel ng milyones at hindi na lang daw sinasabi para hindi mapahiya. Guys, wag na lang po talaga natin dagdagan ng problema ni Mariel para hindi na mas lumala ang problema. Wag po kayong mag-spread ng mga faking news dahil hindi po yun totoo. Sa mga nagsabi na bakit daw hindi sinampahan ni Mariel ng kaso ang Chewin para tumigil na. Which is okay naman po yung suggestion nyo guys. Si Mariel po ay may lawyer na. Kung may karapatan po talaga siyang magsampa at kung nararapat, pwede naman talaga yun. Karapatan din po talaga ng kapatid ko yun, pero desisyon niya pa rin talaga ang masusunod. Alam ko po talaga yan ay hindi po talaga yan gusto ng gulo, gusto niya lang talaga ay katahimikan. Sa ngayon po talaga ay wala po talaga akong alam lahat, pero what I heard po, inaayos naman nila ang problema. So yun nga guys, nag-usap naman sila at nakipag-usap naman din ng maayos ang kapatid ko at alam ko nilalaban niya din naman yung karapatan niya. So wala na po tayong as in ikabahala, hopefully na ma-okay na po ito ang lahat, itong issue na ito at hindi na po natin ito ipalalapat. For me talaga, kung patuloy pa rin talaga yung Chewin sa pagbibigay ng problema sa kapatid ko at hindi siya titigil, ako na po talaga ang kusa magsabi kay Mariel na sampahan mo ng kaso kung nararapat. Ako na talaga ang magsabi sa kanya kung nararapat igawin mo na dahil nakapagbibigay talaga ito ng perwisyo sa iyo. Malaking problema at perwisyo po talaga ang binigay niya sa kapatid ko dahil ang alam ko po talaga noon ay hindi niya po talaga titigilan ng kapatid ko hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Itong problemang ito kapag lumala pa talaga ay sinasabi ko po talaga ito kay Mariel na ibalik mo na lang yung lupa at kunin mo yung pera. Pero ang problema naman ay nagasto na po ng pamangkin ang pera. So hindi na po mababalik ng buo kay Mariel kung mangyari man yun. Sa ngayon po talaga guys, okay naman po talaga ang pag-uusap nila ng kapatid ko. Wala na po tayo as in ikabahala. Kung may marinig man kayo at makikita na hindi totoo, wag na lang po natin ipagkalat para hindi na mas lalong lumala. Pero kung may kamalian talaga silang ginawa, may batas naman tayo at pwede tayong magsampa talaga ng kaso. Yun lamang po talaga ang masishare ko po sa lahat. Thank you for watching everybody. This is me, Pinay Girl.